Yan po, good morning po sa atin at patuloy po tayong po ay magkakaroon ng magbubulay-bulay sa salita po ng Panginoon. Ito po ay matagpan po sa Luke 23:34. Ang binabanggit po dito ay kung saan nakapako na po sa krus ng Kalbaryo si Jesus Christ at may isa po siyang salita na binanggit na Father, forgive them because they know not they are doing. Sabihin, they do. O ibig sabihin na, Panginoon, Ama, parang lumalangin siya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And that time ay pinagsusugalan po ang kanyang mga damit. So dito po makita natin mga kapatid na sa gitong kalagayan, minsan sa buhay ng tao natin ay may mga tao po na hindi nababatid po yung mga ginagawa nilang mga bagay na kung minsan ay hindi nila nasusukat. Nakikita yung pain, yung level ng pain na kanilang ginagawa para sa atin. Sa mga pagkakataon na akala nila na parang ganun-ganun lang ang mga pagsasalita o mga ginagawa nila laban sa iyo, ay kadalasan po yung bigat ng sakit na pinakita nila o pinagsasabi nila, hindi mo kayang o hindi nila kayang makita yung bigat po noon. Kaya napakabigat nga po na kuminsan ay magbigay kaagad tayo ng pagpapatawad dahil may kabigatan po talaga, especially po pagka medyo threatening na po yung binibigay nilang mga pananalita. Actually, mas masakit nga daw po yung mga mga pananalita na kumisa ng tao sa kapwa-tao. Kaya naman dito, mas makabubuti po pa rin na tayo po ay magkaroon pa rin ng tinatawag na paglapit po sa Diyos, na turuan po tayo na timbangin pa rin ang kalagayan natin sa buhay, lalo na ho tayo po yung mga anak ng Diyos. At turuan natin ang ating buhay na maging matatag po sa mga pagsubok na katulad po ng mga panalita na kuminsan hindi natin kayang tanggapin na manggaling po sa mga tao. Alam natin na kuminsan po ay nangyayari at higit kung kilala po natin yung mga taong yan na magsasalita sa iyo ng mga ganun mabibigat, ay medyo parang napakahirap tanggapin kaagad sa una dahil nga po doon sa mga matinding mga bagay na inaakala nga nila sila po ay nasa sitwasyong sila po ay mga matuwid. Pero ang hindi nakikita ko ng iba, kuminsan po yung pananalita po ay masyadong harsh o mabibigat. Kaya naman minsan mayroon tayong tinatawag na huwag kang humusga nang hindi ka husgahan. At meron po pang isang mga bagay na ginagawa na huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw din gawin sa iyo ng mga tao na nakapaligid sa iyo o nakapalibot sa iyo. So sa ganung kalagayan ay makita ko natin talaga na medyo may kabigatan pa rin po pagdating po sa pagpapatawad. Especially po pagka medyo mabibigat na po yung mga natatanggap nating mga salita o sakit. Actually, iba ho yung sakit na tinatawag na nahampas ka, nasugatan ka, na ano man nangyari sa katawan mo. Kesa po doon sa mga panalita na halos talagang dudurog sa iyo, papasok sa kaibuturan ng kaluluwa mo. Kumbaga, tagos sa laman ng panalitang yan. Mas masakit po yun. Kaya lang, meron tayong tinatawag na level of forgiveness. So yung forgiveness na yun, kapag in-apply po natin sa ating buhay, kasama po doon yung mga tao na kasakit sa atin, mapapakita ko natin dito yung tinatawag po na
sa Panginoon yung unconditional love po natin pa rin. Yung Diyos kasi unconditional po yung kanyang love. Kaya yung forgiveness niya talagang ipinapakita po rito na kung saan po ay napakabigat tularan. Pero ganun pa man po bilang mga anak ng Diyos ay kailangan pa rin po nating huwag aalisin ang pagpapatawad po kasi mas mahirap po kung wala na po tayong spirit of forgiveness na meron po sa ating inilagay ang ating Panginoon. Kasi magkakaroon po yan ng problem in the long run po ng buhay natin. Kaya sabi nga po rito pinapakita doon sabi ng Lord, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi lang nalaman ang kanilang ginagawa. Ang pangalawa po yung ignorance po, no? Yung bang aabutin mo na lang yung pagkaka-ignorante ng mga tao yun na nakala nila na sila po ay tama at nakikita nila na sila po ay ayos. Okay lang po siguro marahil kung halimbawa mga magulang natin ay pagalitan tayo na tayo pinagkakamali. Pero yung mga pagkakataon na alam mo naman na hindi ka naman nagkamali ng ganong katulad ng pagkakamali na binibintang, medyo masakit yun. Kaya lang, mas makabubuti pa rin po na abutin mo sila na sa pamagitan po ng ignorance po ng mga taong yun doon sa sakit na idinulot niya sa iyo. Kaya mas maganda pa rin po na abutin sila kasi ang nakalagay pa rin po sa Bible, ang nagpapakumbaba ay itinataas at yung mga taong nagtataas sa kanilang mga sarili, yun po ay ibababa ng Panginoon. Pangalawa po, yung vengeance is not mine. Sa Lord po lagi ang paghihiganti o pagtatama doon sa mga bagay na yun. Kaya yun pa rin po ang ating dapat na barometro ng ating pong paglilingkod at pagpapatawad po sa ating Diyos na buhay. Pangatlo, yung pong tinatawag na pananatili po natin doon sa relasyon. Ibig sabihin, yung relasyon po ng Diyos, Ama at ng Anak, ipinapakita rito na naroon pa rin po yung will ng Lord, yung kalooban ng Diyos ang dapat mangyari. Maging sa atin po, dapat pa rin natin tingnan yung will ng Lord po, no? Doon sa ganung mga bagay sitwasyon sa atin. Ano po ba yung will ng Lord sa atin? Na tayo po ay huwag magkakasala, huwag pong manghihinawa, at huwag pong lalayo sa Kanya sa relasyon natin sa Ama. Kaya importante po yun na mabantayan po natin ating mga sarili kung ang yung ganong sitwasyon, senaryo na nangyayari sa buhay natin sa pamagitan na noon ay maging hadlang at maging tinatawag na way para po tayo lumayo sa Diyos ay huwag po nating arinawang gagawin, kundi bagkus patuloy pa rin tayo magpakumbaba dahil ang nagpapakumbaba po talaga naroon po ang biyaya ng Diyos, naroon po ang mukha ng Diyos, naroon ang presensya po ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba. Ang ating siguro marahil gawin ay una, pag-pray po natin na tayo po ay maging matatag. At yung sakit na nadarama ng ganong mga bagay ay pagkalooban tayo ng healing process ng God. Although hindi namang immediately ay ganong sitwasyon, basta ho, manatili pa rin tayo kung anong paraan ang gagawin natin. Mahalaga po, ang Diyos pa rin po ang ating pong sasaligan. Sabi nga huwag po tayong manangan sa sariling kagustuhan, kalooban, kundi manangan tayo sa kalooban, kagustuhan ng ating Panginoon. Pangatlo po yung dapat po ipag-pray pa rin natin sila. Kaya nga tinanong sabi ng Lord, Father, forgive them. Ibig sabihin, pinagpe-pray pa rin ng Jesus Christ yung mga bagay na ginawa po sa kanya nung ganong panahon na pagpapahirap, pag-aakusa sa mga maling akusasyon, pagpapahirap sa mga maling desisyon ng mga taong naroon. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy po tayong manindigan na ang Diyos po natin ay buhay at siya talaga ang tunay na
author po ng ating pananampalataya. At siya rin po magtatapos ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus po ay patuloy natin ilapit ang mga bagay na nararamdaman po natin na unawaan po natin. Salamat sa Panginoon.